atin pong reaksyonan itong issue about Madam Kilay na di umano ay ninakawan siya ng sarili niyang kapatid. Take note, 2.5 million di umano ang nakuha sa kanya sa sobrang pagtitiwala niya dahil nga kapatid. Narito ating panoorin. Ang hirap kasi pamilya mo. Diba? Parang gusto kong ubusin. Diba? Hindi naman tayo robot eh. Parang gusto kunin lahat sa'yo. Pasan mo na nga daigdig. Ginagawa mo na nga yung lahat. Pagbigyan niyo ako this time hindi to for content Ito gusto ko lang iparating sa kapatid ko. Kasi binlak ako ayoko sa atin ng kapatid ko. Mga chap. Mga chaps para alam nyo, bakit ako magkakaganito. Meron akong kapatid, mga chaps, na may edad sa akin. Ate ko. Yung ate ko, pinagkatiwalaan ko, mga chaps, sa negosyo ko, sa pera ko, lahat ng pera ko sa kanya, siya nag-aasikaso. Lahat ng siya yung pinakakanang kamay ko sa mga properties na meron ako. Ang sama na loob ko kasi gusto niya kunin lahat ng akin na pinagpaguran ko. Alam mo yun, simula naging Madam Kilay ako, parang utang na loob ko daw sa kanya yung narating ko. Tapos yung i-chismis ka pa sa ibang tao, na maldita daw ako. Yung ate ko, mga chaps, yung kanang kamay ko, Joy Cobillan yung pangalan niya. Siya yung kanang kamay ko na siya yung binigyan ko ng posisyon na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So, pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat na pagkakamali ko talaga. Bakit? Bakit ko pinagkatiwala? Kasi nga kapatid mo Akala mo, mapagkakatiwalaan mo kasi kapatid mo. Sa lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko, lumago yung maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko. Ngayon, siyempre, ang tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam. Tapos, ngayon, gusto ko nang kunin yung akin. Ako pa yung luluhod. Ako pa yung magmamangaawa na ibigay niyo yung akin. Milyon yung pera ko na gusto niya maging kanya. Hindi lang yun Mga chaps, ang sa akin lang naman, bakit kailangan ko pang lumuhod? Diba? Simulat sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps. Every month, monthly. May sahod yan siya, monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag-withdraw, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahin niya, bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. Bukod pa yung hindi ko alam ng miscellaneous, pag nagpapawithdraw ko ng cash, kunwari may papabili ko, pag ganyan-ganyan, hindi ko alam kung may kinukupit ba doon. Wala na, hindi ko nabilang yun Siyempre, malay ko ba doon? Diba?
wala na akong ano doon. Tsaka hindi ko naman na binibilang kahit pa 1,000 eh. Kasi kapatid ko nga, dahil pinagkakatiwalaan ko nga, 'di ba? And then, nung eto na, mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks, ninanakawan ako sa mga product ko. Hindi naman ako ganun eh. Kasi, sa totoo lang, lahat simulat sa pool. Pasan ko ang pamilya ko, mga chaps. Pero hindi ako nagreklamo. Breadwinner ako ng pamilya ko, never ako nagreklamo. Sa mga nakaka-relate dito na OFW, alam nila yan. Siguro, yung nararamdaman ko, marami nakaka-relate sa akin. Malayo ako. Gusto ko lang i-shoutout yung kapatid ko. Baka matauhan ka. Hindi naman sa'yo yan pera. Hindi mo naman yung pinaghirapan. Bakit kailangan mo kong gantuhin? Hindi ka ba nahihiya sa mga tao dyan nakakakilala sa'yo na ganyan ka? Nagsisimba ka palagi. Tapos ganyan ka. Magnanakaw ka. Lahat ng meron ako, gusto mo matanggal sa akin. Gusto mo magdusa ako. Bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Lahat naman binigay ko sa inyo, pati mga anak mo. Hindi ko inaano yung mga anak ko, lahat. Binigay ko kung anong gusto nila, binibigyan ko sila. Hindi ako nagsusumbat, gusto ko lang ma-realize. Ngayon mga ate, ano reaction nyo dito? Sa ganang akin hindi masama ang magtiwala lalo't sarili mong kapatid. Ang Tobalman na sobrahan si Madam Kilay ng tuwala sa kapatid na halos lahat ipinagkatiwala baya pati pla ang ibang negosyo at ari-arian si ate niya ang gumagawa at baka kaalam. Hindi niya dapat nilubos ang tiwala medya-medya lang para ano't ano man ang mangyari may pinanghahawakan pa rin siya. Marami na ang ganitong pangyayari mag-asawa mag-ina mag-jowa ng dahil sa sobrang tiwala na si Sire ang samahan pera yan masilaw sa mata nakakatukso lalo't nasa iyong mga kamay. Ang moral lesson natin dito wag sobrahan ang pagtitiwala sa kahit na sino para di mawalan sa bandang huli. Hanggang dito ng mga ate, salamat sa panonood. Lagi po tayo mag-iingat, God bless and bye-bye.